Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong August 2, 2024. And for today, we are going to talk about going or coming near God and He will come near to us. So kapag lumapit daw po tayo sa ating Panginoon, He will reciprocate that and He will come near to us as well. Makikita po natin ito sa James chapter 4 verse 8 na nagsasabing, "Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." Sa Tagalog, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. So, to explain further po, kapag daw po lumapit tayo sa Panginoon, ang Panginoon ang mismong lalapit sa atin pabalik. And while we do come near Him, we should wash our hands, for we are sinners. Makasalanan po tayo. And purify our hearts as double-minded. So, yung mga double-minded people daw po is yung mga taong hindi makapag-decide kung talagang susundan niya yung salita ng Panginoon or he will not believe. Kumbaga, they are still in the middle of deciding whether they will fully devote themselves to God. Or maybe, may mga times na they are devoted, pero they backslide and they do things that are not in God's will, no? Kumbaga, sinasaway nila yung utos ng Panginoon, even though they have already decided to devote themselves to God. Kaya nasabi sa Tagalog na version ng verse na to is yung mga pabago-bago ng isip. Linisin daw po yung puso nila upang sila'y maging dedicated ng tunay. So marami po tayong matututunan dito. Unang-una, God designs intimacy to be a two-way relationship. Hindi lang po yung isang tao lang yung magbibigay ng effort, isang tao lang yung magmamahal. When it comes to being intimate with God, dapat po both sides. We love Him and He loves us. And in that way, we will be more intimate with Him. Pangalawa, God requires purity for intimacy. So, hindi sinabing two-way relationship is kapag mahal mo si God, mamahalin ka na niya agad. There are requirements to this, no? To reach that certain level of intimacy kasi, you need to be pure. Kumbaga, yung puso mo, yung intention mo is mabuti talaga and naaayon sa loob ng Panginoon. Kasi, when your wants and your decisions are aligned towards the will of the God, He will naturally be closer to you. Kumbaga, yung relationship nyo talaga mas magiging matibay, no? And pangatlo, God loves holiness. Yung mga actions natin na nagbibigay glory sa Kanya, mahal na mahal yun. Kumbaga, mahalaga yun para sa Kanya. He will never forget those deeds, no? But at the same time, He hates our double-mindedness, our inability to devote ourselves to Him. He does not want that. Kumbaga, we should stray away from that, no? Yung pabago-bago yung isip natin. One day, gusto natin na sundin lahat ng utos niya. On the other day, parang, ay, pwede namang baliwalain ko muna yung utos ng Diyos. That should not be our case, no? That should not be our mindset as believers of God. And paano nga ba natin to ma-achieve, no? Unang-una, let's seek holiness and observe wholeness. Kasi upang tunay talagang maging karapat-dapat tayo sa mga biyaya ng Panginoon at upang tayo matawag talaga na naniniwala sa Kanya at nananampalatayang tunay, we should do everything we can so that our actions remain holy. So that our decisions will glorify His name. Kumbaga, kapag nakikita ng tao yung galaw mo, yung mga desisyon mo sa buhay, masasabi nilang, ay, yung taong to, he is guided by God. Yung taong to, malapit sa Diyos, malapit sa Panginoon. Kaya, ganun na lang yung actions niya, no? And pangalawa po, let's safeguard intimacy. Pangalagaan po natin yung malapit na relasyon natin sa Panginoon. And dapat pong i-avoid natin yung adultery. Kumbaga, yung mga bagay na maaari nating ituring as cheating pagdating sa faith natin towards God.
Let's not backslide. Hindi yung one day we decide na we are devoted to Him, pero as time goes by, paunti-unti na lang yung ginagawa nating Christ-like actions. And most of the time, nagkakaroon na tayo ng kasalanan, no? We regularly sin and we don't repent on those sins. That means na hindi talaga tayo faithful sa relationship natin sa kanila, and that's bad. We should avoid that, no? And lastly, let's submit to the Lord and reject the world. That doesn't mean na you should do nothing with the world, no? It doesn't mean na you should totally ignore the world. It just means na yung mga bagay na maaaring mag-distract sa relasyon mo sa Panginoon, layuan mo. Yung mga actions na maaaring magpa-backslide sa'yo or mag-influence sa'yo upang magkasala, iwasan mo. It's what we should do, no? And it's the meaning of the phrase reject the world. It's rejecting the negative actions, the negative things that may impact us to sin. Instead, we should just submit to the Lord. We should do everything we can to worship Him, to glorify His name, to show other people that He should be the one that should only be worshipped. God should be the only God that they treat in their lives, and that we should be living testaments of His glory. Yun lamang po, no? Ang aking daily devotion para sa ngayong August 2, 2024. Muli, ako si Emmanuel O. Alejandre. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.